laban for the second match of this day is going to be Arky Hoshi laban sa SRG. Alam mo, ito na yung serye kung saan mga higante ay susubok na lumaban sa Kingdom. And when we look at these two teams, dalawa sa mga pinakapopular na team sa buong mundo, dalawa din sa mga paborito ng mga madla na manalo. Bukod na lamang sa Pilipinas dahil nasa Philippine broadcast tayo. Pero kasi kung sa paborito lang naman, lalo't nasa home court nga ang SRG, nararamdaman natin yung tension talaga. Laglagan pa rin po pala ito, by the way. Yung pinaka-last match pa po natin, yung upper bracket finals, na kung sino nga ba yung magiging unang grand finalist. Pero, going forward, ito yung matinding gapang muna. Alam ko, nabanggit nga natin 2 crowd favorites ito. Meanwhile kasi, kahit sabihin natin marami may paborito sa'yo, pero ano ba yung paborito mo muna mangyayari sa laban? Of course, lumamang pagdating sa early facing, pero may mga hero tayo, mga bagong balik ulit dito, especially this Odette, Umi. Alam mo yung Odette ang maganda dito eh. This is a direct answer to the Joy, honestly. Isa ito sa mga dating sagot nung medyo mabagal pa yung ulti ng Joy. Dahil kahit papano, no, nasasabayan mo damage per damage yung ultimate ng isang Joy, kasabay na rin ng shield na nakukuha mo mula sa Swan Song. So generally speaking, it's a safe pick against a Joy, but against a Pharsa and a Joy, kung nagkasabay yung dalawang ultimate, I don't think the shield coming in from this Odette would be enough. So, I suspect na magkakaroon ito ng Winter's Crown ng medyo around second or third item. Regardless, kailangan niya talaga yon para hindi siya agad-agad mamatay. And aside from that, yung Odette na nakikita ko to actually kaila Master the Basic, yung kung paano nila na ma-maximize yung passive. Diba? Every skill, merong mga bonus na parang oy, nakikita niyo yun? Parang note na tumatama. Pero ngayon, on the side note, Kram being targeted. Ayun na, si Kram na ata ang magiging first blood. And that's Sotsujin taking the kill. And this is really good for RRQ Hoshi. Nakita nating tinigilan na ng Blue at pati na rin ng Odette. Binigay na lang yung kill sa Assassin. And this is what you want kapag early game. Ipalamang nyo ang suyo nyo. Mas lalo na kung suyo yan dahil napakalakas ng snowball niyan ngayon in this meta. And we'll tell you what you want. What they really want is of course na ma-ensure yung kanilang maging score dito sa matchup nila. Ito yung possible na huling pagtatapat naman talaga nila. Kasi isa lang ang mag-move forward. Pero yung isa, ayun na talaga totoo ha. Kasi baka may hanap kayong mas lower pa sa lower bracket ngayon ay wala na po. Wala na. At ngayon nakita rin natin wala na agad yung first turtle makuha ng Arky Hoshi. A great start indeed at yung kaninang pwedeng maging sagot din kay Rins kung sakali may kasamang Joy. Eh ngayon, sinolo muna nila si Stormy. Oo, medyo nawala ata sa pwesto doon yung Pharsa, pero this is a 2v3 kung saan makakalamang na naman ang RRQ Hoshi. Dalawang ultimate na binigla lamang nila at mukhang mahihirapan pa nga mag-purple buff dito si Sekais dahil mamarkahan pa ni Sotsujin. Grabe no, parang sa fun pa kanina na si Idok nung pumunta siya sa Haunted House. Imbis na siya yung matakot sa mga multo, siya yung nananakot. Ganon din yung galaw niya. Siya talaga yung naninindak sa mga kung sino man yung susugod sa kanila. And definitely, maaasahan talaga natin napakagandang combination according to Rockart and even Hans. Etong Beleric and Odette nga, di ba? May lagkit or somehow may pang-hold, especially with the Wrath of Dryad. At nandun naman yung typically, nakikita natin na malaya pa rin naman siya pagdating sa mapa na makapag-roam around katulad ng ginagawa niya ngayon. Tsaka meron din kasi silang wave clear na napakabilis. Again, this is an Odette. Bukas si Sotsujin ay pupunta naman ng mid lane. Rins trying to burst down Yumes pero masyado atang malalim. Here comes the Primal Wrath at si Sotsujin ata mauuna but the dash comes in clutch. And si Sekais naman ata ang magbabayad at tatama pa nga ata ang combo doon ni Dairen. Doon nga lang sa Pharsa, kakabit. At si Dairen nga ay papasok muli with a split. What a play coming in from Dairen. Kung akala mo tapos na, babalik pa pala. Ayun talaga yung to be continued na itutuloy agad. Hindi ka nabibitinin pa ng Biyernes yung naging to be continued, tas sa Lunes mo pa makikita yung kasunod. At ngayon, agaran din naman yung nakita natin na somehow improvise ng RQ Hoshi doon na nakaligtas si Sekais, pero may next target time pwedeng kunin doon. Grabe. Nakita natin yung napakaraming options dito ng RQ Hoshi kung paano ba nila gagamitin yung combination na meron kang Odette plus Idok with the Beleric. Napakalakas ng naging combo doon ni Dairen pero ito na may balibag na magmumula kay Yumes. Dalawang matatamaan. Ang Feathered Airstrike ay pupunta rin sa tatlo pero nandyan na nga ang Revitalize. Yung Avatar ay nandyan na rin pero mukhang yung Turtle nga ay mapupunta pa doon sa Joy at si
Rins na ata ang isusunod nila. Isang sapak na lang at mukhang magko-connect pa nga para kay Cram. Si Dyren na ang isusunod pero masyado nang makunat. Aalis na lang ang SRG dahil nakuha na rin naman nila yung gusto nila. Ngayon, nakita natin yung attempt din naman ng SRG. Pero for Arky Hoshi, nakita nila na parang nalagkit din dun si Rins. So, pumasok na naman dito yung factor nga na what about the mobility na meron yung Odette after the flicker, di ba? And after the Swan Song, wala naman na siyang pang-gilid ulit, pang-escape. At sa Dido, nakita natin doon nakaabang at ready to rumble talaga sila Cram. And speak of Cram here onto the top lane, medyo nahihirapan talaga siya sumama sa mga early team fights or early skirmishes man lang eh. Kasi nga, na ang aga rin talaga na nakiklear yung wave here for Arky Hoshi, as well as kita mo naman siguro yung ginagawa rin dito nila Dyren na mga ganun ng pag-slam-slam. Kahit sino maabutan niya, basta gusto niya lang man-delay. At napaka-importante nito no, para sa Arky Hoshi, yung pagbibigay ng spasyo. Dyren is doing a really good job dito sa glue na to. At nakakabili na nga ng oras at bukod pa dyan, si Rins ay with the wave clear na nabibigyan niya, ay natutulungan talaga ng RRQ Hoshi ang kanilang mga carries na makapag-farm lang hanggat umabot doon sa late game. For SRG, the win condition begins na hindi dapat mamatay. Sasabihin ko mo palang, nangyari na. Ganun sila kaagap. Iniisip mo palang ginagawa na ng RRQ Hoshi. Hindi naman sila mind reader, pero somehow nakikita na nila yung trend, nare-read through nila na si Innocent talaga ang pwedeng maging alas nga later ng SRG. And talking about the carries dito, both the jungle and the gold laner, kanina napansin natin, ang laki pala ng level gap na agad dito kay Sekais versus Sutsujin na nagre-reflect din even on a one-on-one. One-on-one, napakatapang ni Sekais at mukhang mananalo pa siya! Nanalo pa! Level gap ng dalawa pero dahil napakasakit nung Rhythm of Joy at pati na rin Electrifying Beats ay kinaya na ng SRG solo kill para dito kay Sekais. Wow! Beatbox niya, kanta niya pa. Lahat ginawa doon ni Sekais eh. And nakita rin natin kung paano niya na-maximize kahit na sabihin natin malaki nga yung level gap. By maximizing yung potential talaga ng isang Joy. And the good thing about this, hindi pa naman namamatay si Sekais. Pero sa ngayon, sino ba ang unang mamamatay? Stormy with a Farsa ultimate. Feathered Airstrike tama muna sa dalawa pero mukhang magkakahilaan na nga doon. Si Sekais ay napa-electrifying beats ng maaga. Medyo lugi na ang SRG dito. RRQ pumupwesto. Minamandoan ang Turtle. Double dash palayo pero mukhang hindi pa rin niya mananakaw ang Turtle. And that's RRQ Hoshi securing the last Turtle of the game. Kinabitan pa si Yums. Kinailangan niya mag-flicker palayo. And overall, that is a win para sa RRQ. Ang dami nilang na-achieve in that single turtle dance na nga lang din. Plus, nakita rin natin kung paano na namba-box out dito ang RRQ Hoshi. And even for Dyren, it's already a win. Napa-flicker dito si Yum, sobrang laking bagay na niyan. And right now, sa may bandang baba, a Stormy with the Feathered Airstrike, wings by wings. Ang sakit na ng mga bala ni Skylar pero medyo umahapdi na rin dito si Innocent. Ang maganda naman para dito sa mga pumupuso for SRG ay hindi lumalamang ng lagpas na 4,000 ang RRQ Hoshi. And that's really good because you're still running a Bruno. The moment na magkaroon naman ng 2 or 3 item spike yung Bruno, kaya na niyang palagan kahit sino. Even Dyren, dahil nandito tayo sa meta na Bruno trumps all talaga. Ay, nakita naman natin yung mga edits din siguro, no? Na yung Bruno talaga lately ay maraming teams ang prioritize on this one. And SRG is one of them for now kasi nakikita rin naman natin na somehow binibigyan pa rin naman nila ng space and time dito sa Innocent. Pero ang problema kasi pag nag-iisa siyang ganyan, ang dali kasi siyang ma-access ng RQ Hoshi, which is what you want to prevent kung ikaw si Yums na nga lang din. And this is a better vantage point for me kung sakali man na gusto mo talagang hindi na muna mapitas muli si Innocent. And honestly for SRG, nasa kanila yung dalawang hero na talagang talamak sa mga comeback eh. And that's the Joy and the Bruno. Pero mukhang si Stormy ay mabibigyan. Not quite sure kung bakit hindi siya nakagalaw doon but that is a lot of crowd control na nagmumula sa RRQ Hoshi. And kailangan nilang ingatan yung mga ganun, no? Even if sabihin na natin pang comeback talaga si Innocent tsaka si Sekais, kay Stormy sila nakasalalay para dun sa wave clear. Oo, and for a boat, diba, para mas maganda, mas smooth yung flow, hindi pwedeng matilt yung isang balance. And with that, any side, even onto the mid, ang pinaka-importante pa nga to actually especially for junglers kasi without the mid lane turret, mas lalong na-open up to access kasi ng kalaban. Yung sa mga purple and orange buff. Pero yun na nga lang din ang sagot, makakaligtas pa rin naman si Innocent doon. Cram, maganda ang kanyang pwesto. Makikita niya ang dalawa pero doon may flicker play na magaganap at si Rins na nga ang kanyang uunahin. Si Kais finds the one at mukhang si Yums ay mamamatay din sa bala ni Sutsujin. At si Skylar ay naka-double kill na nga. Si Dyren ay humaharap na rin. SRG
lamang na sana sila pero kumunik lahat ng mga bala ni Skylar. Nung akala mo tapos na, ay hindi. Hindi lang isang bala ginagamit at binabato dito ni Skylar. Multiple bullets hitting here onto members of SRG. We get the idea nung panglilikod talaga dun ni Sekais. But the problem with that is sakto nga may Lord. And aside from that, dun sa mid lane na yun, nakakalamang din sila Dairen, especially on the way that they zone out members dito ng SRG. That's true. And Cram, na naging maganda din naman ang pagpasok niya, honestly speaking. Pero si SRG, medyo kinulang talaga sila eh. In terms of damage at yung access doon sa backline. Maganda man yung pwesto ni Cram, medyo malayo pa rin ito sa mga kakampi niya. Kaya nagkaroon ng slight delay sa pag-burst down kay Rins na nakapag-flicker pa palayo. No? So RRQ Hoshi, they're doing really good dito sa early to the mid-game power spike na meron sila. And now it's up to SRG na dumepensa. They do have the wave clear pero kanina pa din na-dive yung wave clear nila. Kailangan pumesto ng matino ni Stormy. Tsaka yung kaninang slide, ngayon sobrang ini-stretch ng RQ Hoshi. Especially with the Ayan, lead! Yan na naman! Paunang bala pa lang yun, Omi. Tapos kinantahan ka pa. Oo. Saan ka pa? Binaril ka na nga, kinantahan ka pa. Sobrang bilis ng burst nila. No? The moment na lumabas ka ng third range, bibigyan ka na agad talaga. And this is not looking good. If you're SRG, si Sekais, isang bala ka na lang pero wala nang energy si Skylar. Double dash dito para kay Sutsujin. Tapos saktong pana Jutsu. Tumama naman yung double dash doon sa may bandang orange buff. Pero ang tanong ay, maiiwasan mo pa ba? 3 seconds ng cooldown ko lang isa. O, isa pa. Hindi, tapos na to. Boss, nakatakas na. Okay na. Kaya kailangan niya ng sukuan ba? Pero mukhang hindi. Never say never yata ang motto dito para kay Sutsujin. Pero he was buying enough time kahit papano na nakita nga niya na clear, lumalamang naman dito pa rin ang RQ Hoshi. But by the way, for SRG, kung fast wave clear lang naman pag-usapan, meron din naman silang pang clear dito. Especially they have Stormy and Innocent. At kanina yung chase down na yun para bang nakita din naman natin kay Sekais na kaya niya naman. Problema, nakakakaba yun. Kung sakaling napita siya doon, that could have been somewhat drastic para sa SRG. Sobra. Siguro makakapag-inhib turret ang SRG, ang RRQ rather, kung sakaling na namatay ang kanilang jungler during that time. But for SRG, mukhang boy pa naman ang kanilang pangarap. Yung tatlong inhibitor turret ay nandyan pa rin. At the moment na mag-spawn yung Lord, hindi sila gaano malulugi. And looking at the damage na ranking, nag-reflect yung kaninang combo nga, bala at kanta. Para dito kay Scarlet Rins nangunguna when it comes to the rankings na nga lang din. Pero mamaya pwede pang mabago to. We're just waiting na nga lang din kung kailan ba makakapag-build din ng Trinity dito. Later on si Innocent. Kasi for now, sobrang closed off niya sa mundo, sa resources. Sobrang closed off din ng wave na pwede niyang i-clear. Kasi lahat sila halos ay naghahabol. Most especially ngayon naka-Trinity na rin pala siya. Kahit pa paano with the Hasclaws. And even the Malefic gun here for Innocence Bruno. Okay na yan. May damage na yan. Meron na pala. And kailangan lang nila makapag-free hit na medyo mahirap gawin, especially you're up against Odette na abot naman yung range ng isang Bruno. Even with the Malefic gun, abot pa rin, especially kung makapag-dash papasok. So it's really up to the side of the Pharsa na ilangin muna yung isang Odette bago pa man din pumasok si Innocent. Hindi pwede na si Innocent yung humarap dito. Kailangan muna bawasan. Ayan. Finisher kumbaga dito si Innocent. Yung initiate, pwede natin expect magaling kay Cram and even Humes. Kaso nga lang problema, may mga ganitong humaharap Dairen and even Edok later on with the Wrath of Dryad pwedeng ipakawalan anytime moment or any moment soon now. Pero yung Lord, habang sila lahat nagkakagulo-gulo, ay makukuha ng RQ Hoshi. At ayun, napuwersa pa ang Primal Wrath pero si Cram mukhang tatakas na. Here comes the Swan Song at hindi yata magiging sapat yun pero si Sekais ay sinundan. Meron namang electrifying beats doon at si Skylar na ata. Susunod na niya si Innocent and that's gonna be a kill for RRQ Hoshi once again. A 9k gold lead at magpupush na nga doon sa may bandang topside. Na-reach na nila lahat ng pointers dito. Even criteria for RQ Hoshi na ma-maximize yung domination nila sa early and papunta na tayo sa mid part of their game. 9.4k gold lead ito. And nakikita rin naman natin na sobrang nararamdaman po ng SRG reflecting onto the damage na tinatamo nila. Balat, Rhapsody pa lang yun ni Skylar. Even without the Death Sonata, nakikita na natin grabe rin yung iniinda nila. So ngayon, Sekais just finding a way to somehow elevate yung stress or yung pressure doon sa top lane. Kaso nga lang, ang daming sumasalubong. Mission impossible na ata to, bossing. And that's gonna be another to go para dito kay Skylar. 7-0 na si Skylar dito sa larong ito.
At mukhang pupunta na para sa end push ang side ng RRQ Hoshi. May wave clear pa naman at mabilis pa naman ang death timer dito ni Sekai. So may chance pa ang Selangor Red Giants. Kailangan lamang nilang hindi mapitas habang nag-aantay kay Sekai. Kailangan lang nila makasurvive for another wave of minion na dala ngayon ng RRQ Hoshi. Kakasabi ko pa lang, yung wave na yun magdadala ng alin nila pagkabasag ng ilan sa mga tore nila. Ayan, 10 seconds para kay Sekai. Half HP para kay Yums. Hindi pa makakapag-Primal Wrath. Burns the Flicker para makapag-regen. Pero si Innocent ay low HP na agad. Hindi tatama ang Death Sonata. At mukhang mabubuhay pa nga ang SRG for another day. Marami lang na burn, marami lang nawala. Pero at least hindi pa talo. Okay, check naman yun. Nasabi lang natin, kailangan wala mapitas. Kaya pa rin naman nilang dumepensa. And the problem with that is hindi lang kailangan na depensa. More on may job back ka dito sa RQ Hoshi na hindi pa natin maramdaman for now. Kasi nga si Innocent, bago pa siya makapag-football, nangangalahati na rin yung buhay niya. And speaking of which, purchasing the Rose Gold Meteor as well for him with under his belt, nangalan din with the Arsenals. Pero right now, ang pinaka nararamdaman natin na medyo laging behind din is yung positioning ni Stormy. Hindi natin nakikita yung maganda talaga na feathered airstrike from him. Parang mahirap din kasi the moment na magbato ka ng Farsa Ultimate dito, ang daming umahabol sa kanya. Vulnerable ka na eh. Oo, napakahirap talaga. And SRG, I do think na meron silang wave clear pero sa ngayon hanggang doon lang muna ang kailangan nilang ipakita. Hanggat wala silang napipitas ay hindi sila pwedeng pumalag. This is a 10k gold lead. Yan talaga ang protocol kapag pag lamang na ng 10k. Yung kalaban mo, wave clear lang kayo hanggang umabot ng 60k at medyo matagal-tagal pa yun, bossing. 41k pa lang sila. Pag 10k na ganyan, medyo ang matay, bawal manuyo. Pag ganyan, maglo-long games yan kung gusto mo talaga magkaroon ng comeback eh. And that is what SRG is trying to do. Buying some time para kahit papano makakuha man lang sila ng isang window, kahit isa or dalawa, kaya nila dito. If ever man. And speaking of, ito yung isa sa tina-target nila, si Ritz Muntik na kay Cram. Maganda yung ginawa ni Stormy doon at mukhang mahuli pa nila si Tyren. Lilipat doon sa may bandang likod. Si Sekai nakahanap ng dalawa. Si Skylar mukhang sinusolo na niya pero ang Lord ay mapupunta sa RRQ Hoshi. Si Idok naman ata ang isusunod. Dalawa na ang nawawala para sa RRQ. Si Sutsuji naman ata ang mahanap nila. Si Cram ay nakita na. Double dash yung Ima nakabili pa pero may Winter's Crown pa ata mabibili. Hindi na ata mabubuhay pa dahil tatlo na nga ang nahanap ng SRG. Lordman ay napunta sa RRQ. Lamang naman sa kills ang Malaysia. Kakasabi ko palang isa o dalawa pwede na. Ginawa pang tatlo ng SRG yung na-pick off nila dito. And nakita rin natin kung paano nakita yung napakaganda feather airstrike kay Stormy. Yun yung inaantay natin at sumakto pa yun kay Rins. Nung buong akala ni Rins makakaligtas na siya, may burning sensation pa pala. Oo, yun nga yung problema. Meron pa kailangan pala ng may kailangan palang uminom ng anti-acid. Oo, ayun na. Hinartburn siya. Hinartburn si Idol. Ang hirap Idol. kumilos nun. At ngayon, para sa RQ Hoshi, nakainom naman na lahat ng mga gamot. Oo. Kaso nga lang ngayon, sabi na, bakit dyan ka nagre-recall, Innocent? Ayun, pinaalis na lang, no? Kamunti ka mamatay. Kung may flicker doon si Rins, patay na dapat si Innocent. Oo. O that means no na kung may flicker, magpi-flicker pa harap yun. Burning the Purify to. So napakalaking bagay din na walang Purify si Innocent for the next few seconds. Pero kung titipirin ng SRG yan, meron silang Purify by the time na may Lord fight na. Yep. At ngayon, ayan ulit yung maging formation ng SRG. Ngayon medyo na-half naman nila. Yung somehow naging sobrang lead dito ng RQ Hoshi. That's only 5k gold lead ngayon. Pero nakakahabol naman in terms of item. Even Stormy, kanina, naka-glowing one siya, ka-genius one lang siya. Ngayon, kahit pa paano, may divine glaive na siya, di ba? Masakit na. May hagod na. Kaya kanina nakikita na natin, nagre-reflect talaga. Like 1 or 2 na pagbagsak ng Feather Airstrike. Tapos si Cram, lalo nang mas mabilis niya mapapatay doon si Rins kung tumama pa yung Avatar Guardian sa kanya. That's true. Pero still, the same result pa rin naman na nakuha nila regardless of the equation na ginamit nila or formulation. At ngayon, ang formula to success ng RQ Hoshi is of course, somehow pumitas din na member dito ng SRG. Honestly, kailangan naman si Stormy. That's the easiest way to find a winning team fight. Dahil ang win conditioner prerequisite ng Selangor Red Giants para manalo sa team fight ay makapoke dito si Stormy. Parang so kung exam. parang exam lang.
'Di ba? Kung sakaling hindi magawa 'yon ng ni Stormy, mahihirapan ng RRQ Hoshi na actually mahihirapan ng Selangor Red Giants sa manalo ng isang teamfight. Exactly. Gusto ko yung prerequisite. Di ba sa mga major subjects, kailangan may take ka muna bago yung pinaka-major. Or in this case, yung major team fight na inaantay natin later on. For RRQ Hoshi, kung gusto nila may edge talaga, as you mentioned, kailangan makita nila sa mapa. They have to gain back access dito kay Stormy. Pero the way to do it is of course dyan nakasalalay yung capability ni Dairen and even ni Idok. Kaso nga lang mas maganda na ngayon naging formation ni Cram. Just front lining dito para kay Lesekais and even Stormy. Preventing na nga lang din na makaangat yung minion wave na pilit na inaangat dito ng RQ Hoshi. Oo. And lamang din naman kasi ang RRQ sa terms of minion waves dahil nga sa kalamangan nila kanina. Pwede nilang patagalin yung Lord Dance na to para malugi ang Selangor Red Giants. Kailangan may tumimbre doon sa may bandang itaas at gitna if you're SRG. Pero mukhang pipilitin na agad nila dito. Mahanap na si Tyren. Split ay nandyan pero si Rin, si Sikaisa nandun sa likod. Mag-isa lang. Winter's Crown ay mabilisan din. Avatar of Guardian ay nandyan pero yung double dash na may imo pa. Napakabilis naman ng kamay mo, Sky Prince. Lahat ng pwede mong bilhin, lahat ng pwede mong i-swap, gawin mo na nga lang din habang si Innocent doon may sariling laban na maipapanalo. Dairen is down. Nakita natin yung somehow nakakakabang pang likod doon ni Sekais. Although napakaganda ng follow-up doon ni Cram, by the way, props to him. Pero ngayon, pag-usapan, balik ulit tayo dito sa Lord. Na ngayon ay sinisimulan lang naman ni Innocent at most likely hindi pa rin naman niya itutuloy, not unless sure sila sa formation ng ibang mga members. Pang-stack lang yun ng Mechalix. And Selangor Red Giants, grabe si Sekais doon. Double dash habang bumibili ng imo. Hindi ko alam kung paano mo ginawa pero ginawa niya. Ikaw na yan. Ikaw na yan, Sekais eh. Di ba? Parang nung MSC Champions, yun din naman yung napuri sa kanya. Pero mukhang hinahanap nila si Rins with the knock-up as well. Mapapa-ulti, mapapakanda, pero hindi sapat dahil babagsak din siya. Si Skylar, nahanap na rin. And shutdown para dito kay Sikai. Si Idok na ata ang isusunod nila. Electrifying Beats ay nagamit na, kaya double kill. Si Sutsuji na natitira. At si Stormy ay lilipad na. Goodbye sa'yo, Idol! It's a wipeout for SRG! Grabe naman na paaga yung bagong taon. May na nga nagtatalunan. At grabe yung paputok doon ng SRG. Dairen is the only man alive right now para dumepensa sa RQ Hoshi for the Kingdom to still regain momentum for this round. Pero for SRG, tatanggalin na rin siya! Pinaliktad ng SRG ang game number 1. Susunod muna dahil mapupunta ang panalo sa SRG. Kahit ako, mapapahawi ako ng buhok ng talagang 2 hands doon eh. Kasi grabe, yung naging gapang doon para mabaliktad ng SRG yung laban dito sa RRQ Hoshi. Ay, yung ginawa doon ni Sekais doon sa banda, yun yung OG Sekais ng MSC.